tao na umaasa na magiging karapat-dapat siya, gagawin niya tong pagsunod sa kautusan, pag ginawa mo yan, pag sinunod mo ang kautusan ng Diyos, nasa ilalim ka ng sumpa. Kasi hindi mo kayang sundin sa iyong kakayanang gagawin. Kasi 613 ang kautusan niya. Paparusahan ka. Kasi pag nagkasala ka sa kautusan, sumpa abutin mo. Paliwanag ni Pablo ha. Ulitin ko. Galatia 3:10. Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa sapagkat, sabi ni Pablo na unawaan, sapagkat sinabi ng Diyos o nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Pag hindi mo sinunod at hindi mo isinagawa yung lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan na 613, susumpain ka, sabi ng Diyos, pag nilabag mo kahit isa lang. Kaya nga ang lahat ng umaasa sa mga gawa niya ayon sa kautusan, nasa ilalim ng parusa ng Diyos. Kaya nga lahat ng sumusunod sa kautusan, laging bukang bibig nila, hindi ko alam kung ligtas ako. Kaya nagmakaawa ako sa Diyos. Laging ganun sila, walang kapahingahan, walang kapayapaan. Pero sabi ni Jesus, siya ang kapayapaan at kapahingahan. Lumapit dapat sa Kanya at pagpapahingahin. Kasi kay Jesus may kaligtasan ka, may kapatawaran. Anak ka pa ng Diyos kasi nalinis ka niya. Ang kailangan lang tanggapin mo sa Jesus. O, Galatia 3. O, ito pa. Naintindihan nyo? Ito pa mga verse na magpapatunay. Galatia 5, talatang 4. Sabi ni Apostol Pablo, pakinggan ha. Galatia 5:4. Sabi na niya, nung naintindihan na niya, ang dami pala ng kautusan ng Diyos. Pag sinunod mo yan at lumabag ka ng isa, reject ka na. Kaya sabi ng Diyos, lahat ng tao masasama. So reject na lahat. Ito ang gustong ipaabot sa atin ng mensahe ng Diyos na bagong tipan. Sabi ni Pablo ha, Galatia 5:4, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Kung magsusumikap ka pa rin na sundin ang mga kautusan ng Diyos na napakadami, na akala mo kaunti lang, pag ginawa mo pa rin yan para matanggap ka ng Diyos sa langit, inihiwalay mo mismo ang sarili mo kay Jesus at sa habag niya. Kasi ang Diyos, ibinigay na si Jesus yung awa. O sige, lahat ng pagkakasala mo sa kautusan, pinabayaran ko na kay Jesus. Kaya kahit gaano karami nagawa mong paglabag sa kautusan ko, tanggap na kita kasi nabayaran ka na ng anak kong si Jesus. Dapat lumapit ka kay Jesus sa pagmamagandang loob. Na ikaw ngayon, tanggap ka na, malinis ka na sa paningin niya dahil sa dugo ni Kristo. Yan ang dapat nating paniwalaan. Na yung hindi kayang gawin, ito ha, pinaliwanag na ni Pablo. Yan, ngayon isiningit ng Holy Spirit sa akin. Kanina ko pa inaahanap ang verse na ito habang kinikwento ko ngayon na pinaalala. Roma 8:1. Okay, pinaliwanag uli ni Pablo. Roma 8:1. Pansinin mo dito ha, pinag-aralan natin ang kautusan. Napakarami, ang hirap sundin. Siguro 30 kautusan pa lang yon. Nasa 613 yun. Sabi na ni Pablo, naunawaan na niya, tinuro na ng banal na espiritu ng Diyos, kaya sila nangangaral ng magandang balita. Roma 8:1. Kaya nga, hindi na hahatulan na maparusahan ang mga tao na nakipag-isa na kay Jesus. Yung naniwala na buti na lang nabayaran na ako ni Jesus at ang Diyos na nag-utos sa Kanya. Kaya hindi na ako parurusahan sa dami ng kasalanan ko. Dapat pinapatay na ako ng Diyos, pero hindi na gagawin ng Diyos yun. Kasi ang ipinapatay ng Diyos para sa kasalanan ko, si Jesus na. At si Jesus para sa lahat. At ang nakipag-isa nga, Roma 8:1, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sabi pa niya, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Hesukristo. Pinalaya na tayo pag naniwala ka na si Jesus nang nagbayad sa lahat ng kasalanan mo, na ang bisa ng dugo ni Kristo walang expired, magpakailanman bayad ka. Kaya sabi sa Hebreo 9:12, dahil sa dugo ni Kristo, pinatawad na tayo ng Diyos sa ating kasalanan ng magpakailanman. Kaya hindi na tayo pwedeng ipapatay ng Diyos sa nagawa nating kasalanan. Kasi may nagbayad na. Kaya nga, dahil kay Jesus, kapatid, tanggap ka na ng Diyos sa langit. Pasok ka na. Pero yung ayaw maniwala kay Jesus,
hindi papapasukin. Sa impyerno mapupunta. Yan ang batas ng Diyos ngayon. Ang ayaw maniwala kay Jesus, impyerno. John 3:18. Sino mang ayaw sumampalataya kay Jesus, tinanggap na niya ang parusa. Sino mang sumampalataya kay Jesus, ligtas na siya sa kaparusahan ng Diyos. O, di ba? Napakadali na ngayon sa bagong tipan. O, verse 2. Verse 3. Ito ang pinakapaliwanag ni Pablo. Kasi sa kautusan, di ba? Ang dami. Dapat sundin natin yun, pero hindi natin magawa. Kaya, may nagawa ba ang kautusan? Wala. Kaya sabi ni Pablo, sa Roma 8:3, ito, unawain nyo mabuti. Mga kapatid, mga tagapagturo ng kautusan, unawain nyo itong mabuti. Sabi ni Pablo, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. May ginawa ang Diyos na hindi kayang gawin ng kautusan kasi mahina ang tao. Anong ibig sabihin ng Diyos dito? Kasi nung ibigay ng Diyos ang kautusan para sundin ng tao, mahina ang tao, hindi kayang sundin ang kautusan ng Diyos. Kaya nga ang Diyos na lang ang gumawa para maabsulto tayo. Kahit hindi mo sundin ang kautusan, sa paningin ng Diyos, nagawa mo na kasi ang Diyos ang gumawa. Paano nangyari? Ito na yon. Roma 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanan na umaalipin sa tao. Hindi na tayo alipin ng kasalanan kasi binayaran na tayo ni Jesus. Absuelto na tayo. Kailangan palawakin natin ang kaisipan natin. Tanggapin natin ang mensahe ng Diyos. Kaya nga, ginawa na ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Ano ang hindi kayang gawin ng kautusan? Yung ikaw ay pabanalin niya sa harapan ng Diyos. Sabi ng kautusan, huwag kang makipagtalik sa kapwa lalaki. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang kakain ng agila. Huwag kang kakain ng bayawak. Nagawa ba ng tao yung 630 na utos ng kautusan na galing sa Diyos? Wala. Kaya hindi kayang gawin ng kautusan na pabanalin ang tao. Pero si Jesus at ang Diyos, napabanal ang tao sa paningin niya. Kasi nilinis tayo ng dugo ni Jesus. Lahat ng kasalanan mo, kinuha ni Jesus. Ang tingin sa'yo ng Diyos, malinis ka. Kasi ang Diyos ang naglinis sa'yo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kaya mababasa mo sa unang Korinto 15:17 hanggang 19, kung hindi namatay at muling nabuhay si Jesus, hindi pa sana tayo nalinis sa ating kasalanan. At walang kwenta ang pananampalataya. Kaya dapat intindihin natin to. Pansinin mo ha, Roma 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Ito yung sinasabi ni Jesus sa Mateo 5:17, na sabi niya, naparito ako, hindi para pawalang bisa ang kautusan, kundi upang ganapin ko to, para sundin niya. Ito yung ibig sabihin ni Pablo na, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Kaya nga sabi ni Jesus sa Mateo 5:17, kahit kudlit hindi mawawala ng bisa, hanggat hindi nagaganap ang lahat. Naparito siya para ganapin ang kautusan. Nung naganap niya, wala nang bisa ang kautusan ng Diyos. Wala nang kwenta yan. Hindi na epektibo sa atin ngayon. Ang epektibo na lang yung bagong tipan. Pag hindi ka ngayon naniwala kay Jesus, impyerno ka. Pero ikaw, pag naniwala ka, na binayaran ka na ni Jesus, na niligtas ka na dahil sa Kanya siya na ang daan mo papunta sa langit, katanggap-tanggap ka na dahil kay Jesus. Pag naniwala ka dyan, tinanggap mo, pinaniwalaan mo si Jesus, absuelto ka, tanggap ka na ng Diyos sa langit. Pero lahat ng ayaw tatanggap kay Jesus, impyerno. Juan 1:12, yung tumanggap lang at sumampalataya kay Jesus ang binigyan ng karapatan ng Diyos na maging anak. Hindi yung sumunod sa kautusan. Kasi lahat hindi nakasunod. Hindi ko sinasabing huwag mo sundin ang kautusan. Pero kung susundin mo yan, paparusahan ka pa rin ng Diyos kasi hindi mo kayang sundin yan. Kaya nga sa Galatias 5:4, ang sino man nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos, na inihiwalay mo mismo ang sarili mo sa Diyos at sa kagandahang loob ng Diyos sa kay Kristo. Kaya kapatid, huwag mong ihiwalay. Tanggapin mo na ang alok ng Diyos. Dahil sa dugo ni Kristo, isa ka nang malinis. Napakaliwanag ng paliwanag ng mga apostol. Pag binasa mo na ngayon ang paliwanag ng magandang balita, doon mo maiintindihan na kaya tayo tinanggap ng Diyos hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, kundi dahil sa dugo ni Kristo. Ang tipan ng Diyos na yan ay may bisa, pinagtibay ng dugo ni Kristo. Kaya nga sa unang Korinto 11:23, pinagtibay ng aking dugo ang bagong tipan ng Diyos.
Dugo ni Kristo nagpapatibay, hindi kautusan. Dugo niya. Kasi ang kautusan, pumapatay ng tao. Di ba pinag-aralan natin kanina ang kautusan? Ang dami. Pag nangalunya ka, patayin. Pag nakipagtali ka sa hayop, patayin ka. O, di ba? Okay, magbabasa tayo ng mga verse, kapatid, na magliliwanag ba. Ang dami ko lang kinuha mga verse. Pero sikapin ko na mas madali maintindihan. Okay, pinaliwanag ni Apostol Pablo sa Roma 9, talatang huling chapter, talatang 30. Kasi nung tawagin si Saulo na naging Pablo, tinawag ni Jesus para ituro ang mensahe niya. Dati siyang tagasunod sa kautusan. Umalis siya sa kautusan sa mga Pariseo kasi mali pala yun. Lalo siyang nababaon sa kasalanan at nagiging masamang tao siya. Pero dito sa bagong tipan, dito niya natuklasan ang kapayapaan at kapahingahan na nagmumula kay Jesus. At yung komportabling buhay na katwiran na dapat matanggap ng tao, na maibababa mo yung sarili mo, hindi ko pala kaya gumawa ng paraan para ako maging kalugod-lugod sa Diyos kahit anong gawin pagsunod sa kautusan. Na ang solusyon lang talaga ng Diyos, si Jesus lang. Yung tinapos na ginawa ng Panginoon sa cross. Kaya papuri lagi kay Jesus dapat ang lumabas sa labi natin. Kasi naabsuelto tayo dahil kay Jesus. Okay, magkukuha ko ng mga verse sa Roma 9, talatang 30. Sabi ni Apostol Pablo, maiintindihan nyo na yung paliwanag niya. Kasi grabe ang kautusan, di ba? Sabi niya, kasi ang mga Hudyo, yun yung sumusunod sa kautusan. Yung Hintel, ayaw. Kasi ayaw na. Ang hirap sumunod sa kautusan ng Diyos. Sila yung mga walang kinikilalang Diyos. Mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Kung anong magustuhan nila. Ngayon, iba na. Pansinin mo, wala nang pader ang Hudyo Hintel. Kasi lahat tinubos na ni Jesus. Okay. Sa Roma 9:30, sabi ni Pablo, ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga Hintel na hindi nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay pinawalang sala niya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus yun. Verse 31, ngunit ang Israel naman, yung mga Israelita na under the law, o kung ikaw sumusunod ka rin sa kautusan, para sa iyo to. Sabi, ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Nabigo sila. Bakit? Nakalabag sila sa kautusan ng Diyos. Bigo sila. Hindi sila tanggap ng Diyos. Nabigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa nila. Yung pagsunod. At hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Natisod sila sa batong katitisuran. Okay, dinugtong pa ni Pablo sa Roma 10:1. Mga kapatid, kasi dati siyang tagasunod ng kautusan, umalis na siya doon, lumipat na siya sa bagong tipan ng Diyos. Kaya nga ang mga pari ang nagpapatay kay Pablo, hinahabol siya, gusto siyang patayin kasi mali daw ang turo ni Pablo, samantalang tama naman na ang pagpapatawad ng Diyos dahil lang sa dugo na ni Kristo. Na ang pagiging matuwid at banal, hindi na sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya na kay Jesucristo. Sabi na dito, sa Roma 10:1, mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Paano? Ang dinadalangin niya, sabi niya, sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Mali nga lamang ang kanilang naging batayan. Kasi dati siyang, alam niya yung mga katuruan ng Israel Mali ang pamamaraan para maging kalugod-lugod. Kaya nga, pinapatay nila mga makasalanan para makita na hindi sila makasalanan. Samantalang ang dami rin naman lang kasalanan. Mali ang pamamaraan nila. Sabi niya, dahil hindi nila kinilala ang katuwiran mula sa Diyos at nagsikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, tutol ang mga tagasunod ng kautusan, mga Pariseo, mga Israel na hindi mo kailangan magpatuli, hindi mo kailangan sumunod sa kautusan para ikaw'y tanggapin ng Diyos sa langit para maligtas. Pananampalataya lang, ligtas ka na kay Kristo. Kaya nga nag-away ang Israel at sila apostol. Yan ang pinag-awayan na kailangan hindi. Ang turo ng Israel, sumunod pa rin dapat sa kautusan ni Moises ang mga Israelita.
Ay yung mga hintil, pati hintil. Kailangan sumunod para maligtas. Hindi nga makasunod. Ang galing magsabi sumunod dapat sa kautusan ng Diyos. Pero hindi naman alam kung ilan ang kautusan ng Diyos. Bato-bato sa langit. Ang daming ganun ngayon. Kaya salamat kapatid kung sinubaybayan mo. Ang dami pang verse kung iisa-isahin ko. Ito, 2 Korinto 3:6. Paliwanag na ni Apostol Pablo. 2 Korinto 3, talatang 6. Tamo ang paliwanag ni Apostol Pablo. Sila na mga lumipat na sa bagong kasunduan ng Diyos. Napakatatalino nila. Barado lagi yung nasa ilalim ng tagasunod ng kautusan ng Diyos. Barado, supalpal, napapahiya. Walang sagot. Sabi niya, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Pansinin mo dito. Ang mga apostol, binigyan ng kakayahan ng Diyos na makapaglingkod sa bagong tipan. Kasi may lumang tipan. At ayaw ng Diyos na doon ka manatili sa lumang tipan. Kaya nga may mga talinghaga si Jesus na kapag yung lumang bote, nilagyan mo ng bagong alak, pangit. Kapag yung nasira mong damit na luma, tatagpian mo ng bagong damit, pangit. Kaya ang gusto ibig sabihin, lumipat ka na sa bagong tipan. Iwanan mo ng lumang tipan. May paliwanag pa nga dyan si Pablo. Pag namatay na ang asawa mo, pwede ka na mag-asawa, hindi ka na nangangalunya. Ang ibig sabihin nun, pag alam mong pinawala na ng bisa ang lumang tipan, umalis ka na dyan. Wala nang bisa yan. Lipat ka na sa bagong tipan ng Diyos kay Jesus. Hindi ka nagkakasala. Nasa ilalim ka na ng biyaya. Yan ang biyaya. Okay, verse 2 Corinthians 3:6. Ang sabi ni Pablo, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduang hindi nababatay sa kautusang nakasulat. Ang kasunduan ng bagong tipan, hindi batay sa kasunduang kautusan na nakasulat. Kaya ibang kautusan sa bagong tipan. Sabi niya dito, hindi nababatay sa kautusang nakasulat, kundi sa Espiritu. Revelation ng Holy Spirit. Kaya nga ang tatalino ng apostol. Napapahiya ang mga tagapagturo ng kautusan sa kanya. Kaya nga gusto siyang ipapatay. Kasi ang karunungan ng revelation ng Holy Spirit, alam niya na ang pagtanggap ng Diyos sa iyo ay dahil lang sa kay Kristo. Okay, verse Sabi niya dito, sapagkat ang kautusang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan. Ang mga nagtuturo ngayon kasi, kailangan sundin mo ang kautusan para hindi ka mamatay, tama naman. Pero hindi naman kaya sundin ng tao, patay pa rin ang tao. Kaya nga ang kautusan nagdudulot ng kamatayan sa tao. Hindi kanyang kayang iligtas. Kaya nga may Jesus. Siya ang nagliligtas sa nagkakasala. Kaya nga si Maria Magdalena nailigtas sa parusa ng kautusan. Kung babasahin nyo, sabi ni Pablo, Galatia 3:13, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Yun ang ibig sabihin. Binayaran ka sa sumpa ng kautusan. Tinubos ka. Kaya hindi ka na pwedeng singilin ng Diyos sa kasalanan mo sa kanyang kautusan. Hindi na. Si Jesus na nagbayad eh. Kaya nga ang nagligtas sa'yo, si Jesus. Wala nang iba. Si Jesus at ang nag-utos sa kanya na iligtas ka, ang Diyos. Kaya lahat ng tumanggap kay Jesus, ang Diyos ang tinanggap. Lahat na nagpapasalamat kay Jesus, sa Diyos nagpapasalamat. Amen. Okay, verse na tayo. Roma 7:6. Kinuha ko lang itong mga ibang verse dito. Pero alam ko, ang Panginoon na magpapalago nito sa inyong kaisipan. Roma 7:6. Sabi niya dito, sabi niya, ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan. O malaya na tayo mula sa kautusan. Ang iba, hindi, kailangan sundin mo yan. Pasakop ka dyan. Ang dami ngayong mga bulaang propeta, hindi nakaunawa sila. Sila yung mga lahi ng mga pare. Ipapapatay pa rin ang mga mananampalataya. Kaya nga, ang dami nagagalit sa akin ng mga tagapagturo ng kautusan. Di pwede, pwede na lumabag ka. Hindi sana, nasa kulungan na ako ngayon. Kasi hindi ko na sinusunod ang kautusan ng Diyos. Sumusunod na ngayon ako sa bagong tipan ng Diyos kay Jesus. Hindi sana nangangalunya ako, nagnanakaw, pumapatay. Hindi man. Iba ang bunga sa akin ni Jesus. May bagong tipan kasi. Maniwala kasi muna kayo na hindi na parurusahan ng Diyos lahat ng tao kasi si Jesus na ang tumanggap. Maniwala muna kayo kay Jesus para mabago kayo. Sinabi ni Pablo yan, Tito 2:11. Ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao, yan ang magbabago sa isang taong makasalanan para maging mabuti. Hindi na kautusan na magpapabago sa tao. Yung biyaya, yung nagbibigay ng kaligtasan. Tito 2:11.
11 hanggang 14. Basahin nyo yan. Napakaliwanag. Ngayon, ang tinuturo nila ng ibang tagapagturo ng kautusan, ay magpakabait ka gamit ang kautusan, sundin mo to. Ang nagtuturo sa kanila para maging mabuti, kautusan. Sala na sa paningin ng Diyos yan. Dapat ang nagtuturo sa iyo para maging mabuti ka, yung biyaya na nagbibigay ng kaligtasan sa iyo. Pananampalataya tawag doon. Okay. Sa Roma City sa Ace, sabi niya, ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanan na dating umaalipin sa atin. Kaya, tayo, sabi ni Apostol, tayo'y naglilingkod sa Diyos, hindi dahil sa lumang batas na nakasulat. Hindi dahil sa kautusan na yan. Ang paglilingkod mo ngayon sa Diyos, hindi na dahil sa pagsunod niya sa kautusan na nakasulat na yan. Ano na? Sabi niya dito, kundi dahil sa bagong buhay ng Espiritu. Yung Holy Spirit na nagtuturo sa'yo, pinatawad ka na ng Diyos, absuelto ka na sa kanyang batas, tanggap ka na dahil sa dugo ni Kristo. Mahal na mahal ka na niya at ang lahat ng tao dahil sa dugo ni Kristo. Pananampalataya na ang ating naglilingkod ngayon tayo sa Diyos dahil sa pananampalataya. Ito yan sa Hebreo, ito, ang karugtong niya, mga kinukot ko lang binibigay lang ng revelation ng Holy Spirit. Hebreo 8:11, sabi niya, hindi na kailangan turuan ng isa't isa at sabihin kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Ganun na ang Diyos sa atin, pinatawad ng kasalanan, kinalimutan ang kasamaan natin dahil pinabayaran na tayo kay Jesucristo. Kaya kapatid, tanggapin mo na si Jesus. Nagtiyaga ako na may paliwanag ito sa kautusan hanggang sa biyaya. Inabot na tayo ng 1 oras at 7 minuto o abutin pa maghahaba pa. Para alam ko ang Panginoon na magbibigay sa inyo ng linaw nito, ang revelasyon ng Holy Spirit. Kasi ako isa sa tinawag ng Panginoon. Ang daming patutuon nyo sa akin. Kaya ako itong naipapangaral. Ang totoo, wala akong pinag-aralan. Kung ay din na pagiging pastor, wala ako niyan. Pero yung Holy Spirit na nagtuturo sa akin, yan ang katibayan ko. Kaya ako naiintindihan ang salita ng Diyos. Kaya ako naipapaliwanag gamit ang mga talata ng apostol. Kasi ang nagturo sa apostol, Holy Spirit, at ang nagtuturo din sa akin ng Holy Spirit para maintindihan ko yan at maipaliwanag sa inyo. At naniniwala ko, kung nagtiyaga ka ngayon, hindi papayag ang Holy Spirit ng ating Diyos na hindi kanya turuan para maintindihan mo at lumago ka, lumawak sa kanyang salita. Kaya nga, grabe ang paliwanag ng mga apostol sa Pilipos 3. Pinaliwanag niya doon. Wala nang kabuluhan ang ginawa kong pagsunod sa kautusan. Basura yan sa paningin ng Diyos. Ang pagiging matuwid ko ngayon sa pananampalataya na kay Jesucristo. Mababasa nyo yan. Pilipos 3. 1 hanggang 13. Ang galing magpaliwanag ni Pablo dahil puspos siya ng Holy Spirit. Isinimboles nga niya yung unang tipan at bagong tipan sa sa asawa ni Abraham. Si Sarai at si Hagar. Si Hagar sumisimbolo sa kautusan, hindi magmamana, alipin. Pero si Sarah, nanganak, wala, baog naman. Ibig sabihin, ang Diyos ang may gawa, kaya naging anak si Isaac. Sa spiritual, ang kahulugan nun, wala kang ginawa, pero anak ka ng Diyos. Kasi ang may ginawa, yung dugo ni Kristo. Hindi ikaw ang may ginawa, hindi yung ginawa mong pagsunod sa kautusan. Yung sumusunod sa kautusan, yan yung symbolize ng lahi ni Hagar. Mababasa niyo sa paliwanag ni Pablo sa Galatia 4:21 hanggang 29. Ang ganda ng pagkapaliwanag diyan ni Pablo. Pinagalitan niya yung gusto pa rin magsunod sa kautusan. Kasi hindi yan ang gusto ng Diyos. Lipat ka na sa bagong tipan. Wala kang ginawa pero anak ka ng Diyos. Dahil si Jesus ang may ginawa. Yun ang tatanggapin ng Diyos sa langit. Kaya lahat ng nagpapasakop sa kautusan, sa impyerno po yan mapupunta. Kasi sabi niya sa Galatia 3:10, ang lahat na nagtitiwala sa kanyang mga gawa ayon sa kautusan, nasa ilalim ng sumpa. Ngunit tayo umaasa sa pananampalataya kay Jesus. Tayo ang tatanggapin ng Diyos sa langit. Yung naniwala lang. Kaya itong shiner ko, ikaw rin naman magdedesisyon kapatid. Pag-aralan mo rin. Manalangin ka. Ama, in Jesus name, hinihiling ko sa iyo na maintindihan ko ang mga paliwanag mo. Yung mensahe mo para masundan ko yung history at yung plano mo talaga, yung kalooban mo, para hindi na ako naliligaw. Kasi marami ngayong bulaang propeta. Nabasa lang sa Bible, ipinagbabawal ng Diyos. Pansinin mo sa panahon ni di ba, ang daming bawal na marumi Nung kinausap na ng Diyos si Pedro, pinakita na sa kanya pangitain. Kasi nalinis na ng dugo ni Jesus lahat noon. Nakaakyat na sa langit. Malinis na lahat.
Pinakita ngayon ng Diyos kay Pedro lahat ng uri ng hayop. Pero sa unang tipan, ang daming marumi. Bayawak, tuko, ano pa? Baboy. Ngayon, kung bababasa nyo sa Gawa 15, Gawa 15 wari ko yon, yung, or Gawa 10. Naandun yon. Yan nga, Gawa 10. Ang ganda ng pagkapaliwanag ng revelation ng Holy Spirit kay Pedro. Pinakita sa kanya lahat ng uri ng hayop, gumagapang, lumilipad, lahat ng uri. At sinabi ng Diyos, sabi ni Pedro, kasi alam niya sa kautusan, bawal kainin ang marumi. Inakita niya yung marumi doon. Sabi ng Diyos sa kanya, ng revelation ng Holy Spirit, kinausap niya, Pedro, tumindig ka, kumatay ka at kumain. Inakita niya ang maruming hayop. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, hindi ako kumakain ng itinuturing na marumi. Ang sabi naman ng Holy Spirit, Pedro, huwag mo nang ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit sinabi ng Banal na Espiritu kay Pedro, nilinis na lahat. Kaya nga lahat ng uri ng hayop pinakita kay Pedro. Kung babasahin nyo yun. Ang chapter noon, ito. Dito nyo mauunawaan ang bagong tipan na wala nang marumi. Sinabi rin ni Jesus, yung pumapasok sa bibig, hindi na nakakapagparumi sa mata ng Diyos. Lahat ng pagkain pwede na kainin. Wala nang marumi. Kahit si Pedro si Apostol sa 2 Timoteo 1, sinabi niya, wala nang dapat ipalagay na marumi. Nililinis na ito ng salita ng Diyos at ng panalangin ng mananampalataya. Nang naniniwala na, nililinis na ito ng dugo ni Kristo. Pero sa hindi pa naniniwala sa dugo ni Kristo, ay talagang marumi pa rin kasi utos nga naman talaga ng Diyos. Okay. Sa ano yon? Mga Gawa 10. Mga Gawa 10. Pag binasa nyo yun, conversation ng banal na Espiritu at ni Pedro, sabi na, huwag mo nang ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Kaya yung kautusan, wala nang bisa yun. Tunay sa Hebreo 10:13, Hebreo 8:13, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan niya, kanya nang niluma ang una. Luma na yun. Wala na, doon na tayo sa bago. Kaya kapatid, kung na-bless ka ngayon, kung may naintindihan ka, mag-comments ka lang at ipopost ko ito. Ngayon po ay nagtiyaga talaga ako para ipaliwanag ito. Yun lang, revelation sana. Anyway, 1 linggo na to na parang pinano sa kanya sa akin, nabasa ko yung mga kautusan niya. Sabi ko, napakadami na i-share ko ito. Nag-uudyok ang revelation sa akin na i-share at naniniwala ako lahat ng manonood dito magtsatsaga, mabubuksan. Kaya salamat kapatid, nagtiyaga ka. At bago tayo magtapos, ay manalangin muna tayo. Okay. Kung ang dami pang verse kung iisa-isahin ko sa inyo, ang dami kong nilagay, hindi ko na nilahat kasi magtatagal lalo. Galatia 3:21-22, sabi dun, ang kautusan hindi nakakapagbigay ng buhay. Kasi lahat ng tao nagkasala. Kaya nga, si Jesus lang, pananampalataya lang. Okay? Okay, magbibigay pa ako isang konklusyon. Bigyan lang ito ng Panginoon ngayon. Hindi ito kasama sa kaya pakinggan nyo. Alam ko, yung makikinig ngayon, mabubuksan. Galatia 3, talatang 24. Sabi doon, 21 muna. Ang ibig bang sabihin nito ay sumasalungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi. Kung nakapagbibigay buhay sana ang kautusan, ang tao sana ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya rito. Ngunit, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo na ibibigay sa lahat lang ng sumasampalataya. Okay. Ito pa, paliwanag ni Pablo. Pakinggan niyo mabuti. Galatia 3:23. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y ikinulong ng kautusan. Hanggang sa ang pananampalatayang ito ay kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo, upang tayo'y mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Hindi ka na alaga ng kautusan. Dati ang kautusan na nagpapabait sa'yo. Huwag kang mangangalo niya. Dati ganun ka. Ngayon, si Kristo na ang nagpapabait sa'yo. Anak, lahat kayo mahal na ng Diyos dahil bayad ko na kayo. Kaya lahat ng tao ibilang mo ng kapatid kay Kristo. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Yung hindi naniniwala, impyerno yan. Yung naniniwala, ituturing mo talagang kapatid lahat. Kasi ang tingin ng Diyos sa lahat, anak dahil sa dugo ni Kristo. At ikaw lang na naniwala ang nakakaranas niya na anak ka ng Diyos. Yung hindi naniniwala, hindi nila kayang ituring na kapatid ang lahat ng tao.
Kaya nagagawa nilang pumatay, nakawan, saktan. Ikaw na naniniwala, hindi, anak ng Diyos yan. Kahit taong rasa yan, kahit nasa kulungan yan, anak ng Diyos yan dahil nabayaran niya ng dugo ni Kristo. Ikaw na naniniwala sa kay Kristo, kaya mo nang magmahal ng tao nang walang basihan na performance. Ang basihan mo lang, dugo ni Kristo. Kaya kahit kinakanti ka na, umiiwas ka. Yan ang bunga ni Jesus. Hindi kagaya ng kautusan, may sumpa. Sa pananampalataya, walang kaakibat na sumpa. Lagi kang punong-puno ng pag-ibig. Ito, verse 26, napakaganda. Sabi ni Pablo, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Dahil na sa pananalig, kayong lahat anak ng Diyos. Nung nanalig ka, naniwala ka, bayad na ako na Jesus, malinis na ako sa paningin ng Diyos, kahit ang dami ko nagawang kasalanan, malinis na ako dahil binayaran na ako na Jesus. Anak ka na ng Diyos. Kasi ang tingin sa'yo ng Diyos, malinis na, kagaya ka na ni Kristo, malinis. Si Kristo malinis dahil sa performance. Ikaw, malinis ka dahil nilinis ka ng dugo ni Kristo. Yun ang kaibahan. Hindi sa performance natin tayo naging malinis dahil nilinis ka ng dugo ni Kristo. Kaya nga sa Roma 4:25, sabi ni Pablo, si Kristo, basahin ko muna bago tayo bumalik doon. Basahin ko muna para mas maliwanag. Roma 4:25, ano nga ba sabi dito? Ang ganda nito. Roma 4:25, siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapatawad niya. Napakaliwanag. Balik tayo sa Galatia. Ito ang pinaka ni Pablo, Galatia 3:26. Sabi dito, dahil sa inyong pananalig kay Kristo, Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Ang bautismo kay Jesus, ito yung tinanggap mo na nilinis ka na ng dugo ni Jesus. Yan yung bautismo sa Espiritu. Hindi siya yung tubig lang. Anino lang yun. Ang kahulugan nun, si Jesus. Kaya nga sabi ni Pablo, ang kasunod na si Jesus, si Juan Bautismo, sabi na, ang kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu. Hindi si pastor. Kaya nga nagbautismo sa akin si Jesus mismo. Naisuot ko yung mensahe niya. Kaya nga nung nabautismohan ako, naisuot ko na ako'y banal na, malinis na, pinagpala na, karapat dapat na dahil sa dugo ni Kristo. Pananampalataya yun sa katuruan ng Diyos. Okay. Sa verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Wala nang pagkakaiba. Lahat ng tao. Bakit? Sa verse 28, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya kapatid, sana po sa haba ng naalala ko nun, si Apostol Pablo, nangaral siya nung pauwi na siya sa Jerusalem. Magdamag niyang ipinaliwanag yon sa mga tao. Nakatulong na nga ang iba sa haba. May nalaglag pa, namatay at binaba niya, pinagpray, diniklara na buhay siya sa pangalan ni Jesus. Buhay nga. Naghimala pa rin doon ang Panginoon para maniwala yung tao doon na yung ikwinento ni Pablo ng mga paliwanag ay totoo. At itong kinikwento ko sa inyo na galing sa mga apostol ay totoo. Kapatid, kung nagtiyaga ka ngayon, pwede tayong manalangin. At kung nagtuturo ka ng kautusan at nakita mo ngayon yung mensahe, may revelasyon sa iyo ang Panginoon, samahan mo ako, manalangin tayo ngayon, kapatid. Hallelujah. Pikit mo ang mata mo at magpe-pray ako. Hallelujah. Ama, salamat dahil napakabuti mo. Binigay mo ang biyaya mo sa amin ng Panginoong Jesus. Ngayon po, yung nakinig na mensahe mo, nagtiyaga dito sa mensahe binigay mo sa akin, ay dinideklara ko yung kapangyarihan mo ng iyong banal na Espiritu sa pangalan mo, Panginoong Jesus, na makapagturo siya ngayon sa kanyang puso't isipan, sa Espiritu niya, na lalo niyang maintindihan itong mensahe mo, yung kaibahan ng unang tipan mo at bagong tipan, yung revelation, yung kapahayagan ng biyaya mo, Ama. Ama, alam ko tinawag mo ako upang ipangaral ito na mensahe mo, kaya inihiling ko sa iyo ngayon, sa pangalan ni Jesus, naniniwala ako, hindi ko na kailangan hilingin, kasi ito'y plano mo talaga, na yung lahat ngayon na makikinig at nagtsatsaga, nagdideklara ako sa kanila na kumikilos ka na sa kanila. Hindi ito aksidente na magtiyaga sila na manood, makinig, kundi ito'y plano mo na sila'y isa sa lahi ni Abraham
Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, nagdideklara ako ng biyaya mo sa buhay nila, ng kapahayagan na yung banal na Espiritu. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Magliwanag, Panginoon, ang salita mo. Alisin ang kadiliman sa pangalan mo, Panginoong Hesus, at palitan ng kaliwanagan. Ikaw yun, Panginoong Hesus. Kaya salamat sa iyo, Ama. Yung nakinig ngayon, naniniwala ko, may ginagawa na kayong kapahayagan sa puso't isip niya. Binubuksan mo ng puso niya, isip niya, para i-transfer siya sa iyong biyaya. Na makita niya kung gaano kasarap ang buhay sa biyaya, na mayroong kapahingahan sa pangalan mo, Panginoong Hesus. At mangyayari lamang ito sa mga taong nakinig at inunawa at tinanggap ang iyong salita. Kaya sa iyong kapurihan, Ama, pasasalamat sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kapatid, at kung na-bless po kayo, just comment kung ano mga katanungan nyo pa. At i-share nyo po ito na maabot din yung mga mahal nyo sa buhay, lalo na yung mga nasa ilalim pa ng kautusan, na talagang pinagbabawal kainin ng baboy, bawal ang ganito. Napag-aralan natin, napakarami po niyan, hindi pwedeng isa lang. Kaya dapat makita natin, napakabuti ng Diyos. Inalis na tayo sa unang tipan, nilipat na tayo kay Jesus. At sa mga gusto pang subaybayan yung mga mensahe ng Panginoon, may mga live po ako na sa aking account, sa mga share ko, may page din kami, Jesus is Grace, Sabre Sibaan. Lagi niyong panoorin. Hindi para matanyag ako o yung sino man, kundi yung biyaya, yung mensahe ng Panginoong, kapatid. Na napakahalaga nito na maintindihan natin. Ito ang magiging tunay na kayamanan natin. Para sa akin, ito ang number 1 na kayamanan. Ang mensahe ng Panginoon, si Jesus mismo. Kasi, diretso talaga ako ng langit dahil kay Jesus. Pero sa mga iba, ang mahalaga, puro pera. Kailangan natin yan. Pero hindi yan ang pinakamahalaga. Ang totoong kayamanan natin, kapatid, si Jesus lang. Kaya pinagpala ka na sa pangalan ni Jesus. Like and share, then comments po. Sana po i-follow nyo po ang aking account at para makita nyo lagi yung bawat pagbibideo ko. Para masubaybayan nyo yung mga paliwanag tungkol sa kapahayagan na binibigay sa akin ng Panginoon para ipaabot sa inyo. Kasi hindi man tayo inuobliga ng Panginoon na oras-oras, araw-araw, gawin mo to kasi may pamilya tayo. Sabi nga ni Pablo na binigyan ng kahulugan ng ibang sekta, o dapat hindi nag-aasawa ang naglilingkod sa Diyos. Mali po yun. Opinion lang yun ni Pablo. Kung maglilingkod kayo, dapat huwag mag-asawa para walang karibal ang panahon mo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Opinion lang yun. Pero kung hindi nyo kaya, sabi ni Pablo, mag-asawa kayo. Kasi nga naman, pag may asawa ka, may anak ka, magtatrabaho ka, siyempre pakakainin mo ang pamilya mo. Magtatrabaho ka. Kaya nababawasan yung panahon sa pangangaral. Pero ako, sinisikap ko sa biyaya ng Panginoon na laging makapag-live, hindi man laging araw-araw, 1 beses sa isang buwan, 2 beses sa isang buwan, 3 beses sa isang linggo. Ayon sa puso ko kasi hindi nagkukuta ang Panginoon. O dapat sa isang taon, anak, dapat mangaral ka ng ganito. Hindi ganun ang Panginoon. Masaya na siya na tinanggap mo siya. Kasi natanggap mo ang buhay na galing sa Kanya. Sa Jesus yun. Salamat, kapatid. God bless you po.